mag-aaral sa ating Biblia at ating buksan ang ating mga Bible sa Luke chapter 14. Luke chapter 14. Simulan natin sa verse 25. Luke chapter 14, 25 and 26. Kaya tayo po ay tumayo at ating tingnan ang ating lugar at babasahin ko po ang ating verse 25 and verse 26. Ito po ang sinasabi sa ating Biblia, "And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple." Okay, pag-aralan po natin itong talata. My title is simply what it means to be a disciple. What it means to be a disciple. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, we pray now that you will teach us the scriptures. Ikaw po ang nag-akda na mga salita na amin pong binasa at ikaw din naman, Panginoon, ang magturo sa amin nito. Lord, as believers, help us to be a disciple, willing and always ready to follow your instructions. Tulungan mo kami na matagpuan ang iyong kalooban sa aming pagsunod. Kami po'y maging matatag at matapat sapagkat meron pong ikaw na mahalagang layunin sa aming buhay. And help us, Lord, to be a faithful disciple and help us to learn how to be a disciple ourselves. And this we ask and pray in Christ's name. Amen. Salamat po. You may be seated. Pag-usapan po natin ang pagiging isang disipulo. Now, a disciple ay isang tao who is a learner. Nag-aaral sa tao na nagdi-disciple sa kanya. Now, ang disipulo ni Kristo sa makatuwid is somebody who is allowing Jesus Christ to teach him. Ikaw ay disipulo ni Kristo, ikaw ay willing mag-aral kay Kristo at makinig. Hindi lang siyempre makinig pero ipamuhay ang mga bagay na yan. And so when you do that, you become like Christ. You become like your teacher. So tayo mga disipulo ni Kristo, nag-aaral tayo ng Biblia at inaalaw natin na tayo'y turuan. Kasi tayo'y mga disipulo. We are learners. Ganyan tayo. Now, ang kaligtasan ay libre at walang bayad. But to be a disciple will cost you a lot. Alam nyo, that is probably why hindi lahat ng tao gusto maging Kristiyano. Kasi there is a cost that you must be willing to pay. Like, tayo sa Grace, meron tayong mga ministry, meron tayong worship service, meron tayong contributions. Marami tayong ginagawa. And a disciple is someone who is willing to pay all of that. Yung bang walang problema sa'yo. Pero kung ayaw mo nagsisimba, ayaw mo nag-aaral ng Bible, ayaw mo part ka ng ganito, you cannot be a disciple. So, ang tanong lang sa atin is ito, kasi may cost ang pagiging disciple, are you willing to pay the price? Are you willing? Are you willing to pay? Sabi ng Panginoon, you want to be a disciple? You need to study my Bible every day. Are you willing to do that? Now, you want to be a disciple? Well, then you need to go to church every week. So, ang tanong, are you willing to do that? Because if you're not willing to do that, you're not willing to be a disciple. Kasi yan ang discipleship. Kaya alam nyo, hindi madali maging disipulo ni Kristo. Hindi parang, it's not a walk in the park. Kasi, during the time na ito'y sinulat, ang Panginoon was really gaining a lot of popularity. Pero alam mo, hindi niya sinabi, okay, anyway, popular naman ako. Let's draw them in. Let's draw them in. Hindi gano'n ang ginawa niya. Hindi siya naggawa ng maraming miracle para dumami mga alagad. In fact,
ang sinabi niya, 25, alam mo, verse 26, kung gusto niyo maging disipulo, kailangan ito ang kailangan malaman nyo at mahirap yung mga bagay na binigay niya. Kaya alam nyo, hindi ang pagiging disipulo parang napakadali. And so, ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi niya winoter down yung message. Sinabi niya talaga kung ano ang pagiging isang anak ng Diyos, isang disipulo. You know, following Christ, you need to share in His unpopularity. Kasi hindi naman siya popular eh. Now, ang tanong, are you willing to be unpopular? Di ba? Are you willing to spend hours in Christian service? So, alam nyo, may halaga, may cost ang paglilingkod sa Panginoon. But let me tell you, it is worth it. Kahit naglilingkod tayo sa Panginoon, it is worth it kasi yung blessing na ating matatanggap is worth the pagod na ating ininvest. That's why, alam nyo, dapat makita natin, it's good to be a disciple. Oo nga at mahirap, pero ang kapalit ay mas worth it. Okay? So ngayong hapon, pag-aralan natin, ano ba ang pagiging isang disipulo? Ano ang mga bagay na kailangan niyang malaman at matutunan? Ano? So, pag ikaw ay isang disipulo, ito ang kailangan mong malaman. Number 1, a disciple must learn to prioritize. Okay? A disciple must learn to prioritize. Yan ay verse 25 and 26. In other words, sabi ng Panginoon, if you want to follow me, meron kang mga decision na kailangan gawin. You need to hate your father, your mother, your brother, your sister, even your own self. In other words, dito, ang sinasabi ng Panginoon, at nakikita ko, ang sinasabi niya, yung priority. Kung gusto natin maging disipulo ni Kristo, kailangan handa tayo na gawin siyang priority. Tanya, Sunday, sino ang priority? Tindahan ba ang priority? Paglilinis pa ng bahay ang priority? O pagsimba? Ang pagiging disipulo, kailangan matutunan mo na i-prioritize ang Panginoon. Tama sa budgeting. Kanina, nag-offering tayo. Tayo sa budgeting. Kailangan may priority eh. Di ba? Pag tumanggap ka ng allowance, so, sinong unang mong babayaran? Di ba? Sinong unang mong bibigyan? So, kailangan ang isang disipulo maintindihan yung salitang priority sa ministry. May priority eh. Now, hindi niya sinasabi dito na kailangan magalit ka sa magulang mo, magalit ka sa mga kapatid mo. Hindi ganon. Kasi sabi ng Panginoon, you need to love your parents and you need to love one another. But the word hate is used in terms of comparing two things. Yung sabi dito, if any man come to me and hate not his father and mother. Now, hindi ibig sabihin magalit ka. Hindi ibig sabihin magalit ka sa iyong magulang. Naalala niyo sa Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Hindi ibig sabihin magalit ka eh. Ibig sabihin, ipaprioritize mo. Dapat matuto kang pumili alin ang mas importante. Alin ba nagkatrabaho ka sa McDo, ibig sabihin ba, dapat magalit ka sa Jollibee? Hindi naman eh. Hindi ibig sabihin nun, kung nagtatrabaho ka sa McDo, yun ang loyalty mo nandun. Siya pipiliin mo, hindi yung kabila. Parang yun ang sinasabi. It means to choose. So in other words, kapag ikaw ay pipili, parating ang number 1 sa pipiliin mo ay ang Panginoon. More than anyone, dapat yun ang iyong priority. Ngayon, you see, mahalaga na piliin mo ang Panginoong Jesus. Kasi pag pinili mo ang Panginoon, madali na ang lahat. Everything talaga is second place sa atin. Sa mag-asawa, ang una nyo dapat mahal, hindi ang asawa nyo, kundi ang Panginoon. Sapagkat kapag mahal mo si Kristo, mas mamahalin mo ang iyong asawa at ang iyong mga anak at ang iyong trabaho. May mga taong priority nila trabaho eh.
Kaya pag nag-conflict alam mo, sa gawain ng Panginoon, hindi nila maiwan ang trabaho. Alam mo, naniniwala, pag meron tayong conference, dapat minsan mag-file kayo ng leave. Alam niyo kung bakit? Kasi importante ang conference. Dapat andito kayo. Alam mo, Sabado o kaya Friday, mag-file kayo ng leave. Dapat matuto ang disipulo mag-prioritize. Dapat ang Panginoon ang parating una sa lahat ng ating gagawin. Now, hindi lang dapat maging una si Kristo sa lahat ng ating personal relationship, kundi kahit sa ating sarili. Dapat kahit sa ating sarili, hindi una ako bago ang Panginoon, hindi. Dapat si Kristo muna bago ako. In other words, siya ang nakaupo sa trono ng aking puso, hindi ako. Yun ang ibig sabihin yan. Pag kay disipulo, in other words, meron kang gusto, may gusto ang Panginoon, guess what? Masusunod ang gusto at kalooban ng Diyos. Alam mo kasi, pag hindi mo tayo maiintindihan, hindi ka pwedeng maging disipulo. Para kang follower na parang pagsunod mo, titigil ka. Tapos nakalayo na ang Panginoon, hindi mo na malaman kung saan ka magpapatuloy. Hindi. Ang disipulo, dapat alam mo na parating si Kristo ang una. Alam nyo, maraming church nga, ganito, alam nyo, ang preaching, ang ministry, nakakater sa kung ano ang gusto ng mga tao. Di ba? Parating feel good ang mga preaching. Kasi kinoconsider parating mga tao, hindi pa nga ang Panginoon eh. Kaya nga minsan wala nang aral. Kasi ang parating priority, saan ang mga tao mafe-feel good? So ngayon, how to be happy? Okay naman, meron akong message, how to be happy. But you cannot always think about other people and yourself above God. Ang pagiging disipulo, si Kristo, ang kaunahan natin dapat consideration. And you know, if you apply this, sometimes you have to take a stand that is not popular. Kailangan maninindigan ka, hindi popular, kasi babanggain mo yung iba eh. Pero kapag si Kristo ang priority, walang problema yan. Alam nyo, di ba sabi sa verse 27, and whosoever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Alam mo sinasabi diyan? Ibig sabihin, dapat pasanin mo yung cross. Now, yung cross na yan, hindi yan hirap ng buhay. Hindi, alam ba, ikaw ay pinanganak na mahirap, meron kang pinapasan, hindi. At sabi, take up your cross. It is something you decide to take up. Hindi ito, ay kalagay mo sa buhay, ikaw ay mahirap na tao, hindi ka nag-aral, wala kang trabaho, wala kang makain. Hindi yan tinutukoy na hirap. Ito sabi niyan, whosoever does not bear his cross. In other words, meron kang decision na kunin itong cross at pasanin. Ano yan? Ito yung mga bagay na willing ka na alam mo, manindigan para sa Panginoon. At mahirap yon. Kasi gagawin mo yung mga bagay na gusto ng Panginoon para sa iyo, na minsan hindi nga madali. Minsan ay mahirap. And so, yun ang application. We should be willing to take up the cross. Ibig sabihin, willing ka minsan na maging object of shame. Kasi ang cross nung araw, hindi ang mga tao nilalagay sa cross, yan yung mga taong talagang refuse ng society. Yan yung mga tao na ang lipunan ay galit. Yan yung larawan ng cross. Hindi siya parang glamorous. Ay, mabuti na lang ako ipapako sa cross. Hindi ganun yan. Yan ay isang bagay na kahiya-hiya. Na, tama yun ha, kailangan kung pipiliin mo si Kristo, minsan, parang nakakahiya. Pero hindi, yun ang sabi eh. Yun ang sabi. Kailangan willing ka, kung gusto maging disipulo, na pasanin yung hirap, yung shame na kasama sa pangalan ni Kristo, yung ridicule na kasama. Di ba? Merong ibang mga Kristiyano, magpe-pray lang in public, hindi pa magawa. Okay, in public, I mean, like when you go to a restaurant and eat, hindi ba makapanalangin? Ba't ka mahiya? Nakakaya ba mag-pray? Alam mo, listen,
sa ating gawa tayo ay ganyan, nawala yung ating witness. Hindi na nila ang mga tao alam kung anong Kristiyano, pare-parehas na eh. Kasi hindi tayo tumitindig. Dapat tayuan natin yung mga bagay na yan. Kasi tama yan eh. Pero again, the cross is an object of shame. Kung ikaw ay papasa ng cross, dapat willing ka na ma-shame. Kasi may mga ganon sa Christianity. Okay? So, ang pagiging Kristiyano, hindi lahat parating, parating kang, popular. Hindi parating ganon. Ngayon, ang ating buhay, sinasabi niya, dapat priority ang Panginoon, our life now belongs to Christ. Hindi na sa atin ang ating plano. Wala na tayong plano. At tayo ay kung ano ang plano ng Panginoon, yun ang ating plano. Ganon. Okay? Now, so isang bagay, we must learn to prioritize. Pangalawa, verse 28 saka 29, dapat we must learn to count the cost. Ang isang disipulo dapat tinitingnan niya kung ano ba ang taya ko diyan. Natin verse 28. For which of you intending to build a tower sitteth not down first and counted the cost? Pag ikaw ay magtatayo ng building, isipin mo kung meron kang enough para matapos yung project. Whether he have sufficient to finish it, less haply after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him. Now, ayaw mo magsimula na hindi mo alam kung kaya mo. Hindi maganda yon. Now, a disciple must learn to count the cost kasi una, our lives are to be like a tower. Na ganito yan eh. Ang buhay ng isang disipulo dapat para ka nagtatayo ng isang tore. Yan yung buhay mo. Ang buhay mo dapat, pag ikaw ay disipulo, dapat itayo mo yan ayon sa plano ng Diyos, hindi ayon sa gusto mo. Ayon sa gusto ng Panginoon para sa iyo. Now, pag kayo nagtatayo, kailangan you count the cost. In other words, iniisip mo kung ano bang kasama dyan. Kaya nga, Huwag kang mag-join sa church kung hindi mo alam ang ginagawa ng mga membro. You don't have to be a Christian. Alamin mo muna kung ano ang involved. Kasi ang disipulo, hindi basta sabak ng sabak, hindi alam ang ginagawa. Dapat, alam mo, magtatayo ka ng tower. Dapat alamin mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. Our lives are to be constructed according to God's plan for our lives. Kasi lahat tayo may plano ng Diyos eh. Hindi lahat kayo magpapastor. Kagaya ko. Pero may plano sa inyo ng Diyos. Nakakaiba para sa ilang yan. So, kailangan maintindihan mo yan. Ako'y magtatayo. Meron ba akong sapat? Gusto ko ba ito? Dapat matuto tayong magtayo at alam natin ang ating tinatayo. Di ba? Nung ako'y bago magpastor, ang mga bagay na gusto kong gawin ay komersyo, finance work, mga business, kasi yun ang naisip ko. Pero nung tinatayo ko itong tower na ito, isinaisang tabi ko muna kasi yun ay plano ko eh. Tower ko yun eh. Yun ay tower ayon sa gusto ko. Hindi, dapat magtayo ka ng tower ayon sa plano ng Diyos. At dapat pag nagtatayo ka, you need to learn to count the cost. Diba? Now, paano itatayo ang isang tower? How is it to be constructed? Now, yun nga, you need to count the cost because it may not be easy. Hindi na itatayo ang buhay ng tao sa basta na lang, hindi ba nag-iisip, basta na tayo ng tayo. Hindi, dapat pinaplano mo, kinoconsider mo, ano ang kalooban ng Panginoon, pinagpe-pray mo. Kung kayo'y magmi-mission, hindi ka basta pipili ng lugar. You better diligin mo sa panalangin kung saan ka pupunta. Baka mapunta ka ng Africa, ikaw pala ay sa Cambodia.
Dapat yan, kinoconsider talaga, you count the cost. Di ba? Do you have enough to finish it? Now, dapat tapusin natin itong pinagagawa ng Diyos sa atin. Alam mo, ang buhay natin, may plano ang Panginoon at dapat tapusin natin yung pagtatayo ng ating buhay ayon sa plano ng Diyos. Alam nyo kasi, maraming tao nagtayo, hindi nagtapos. Bakit ganon? Hindi ba sila nag-isip? Bakit ganyan? Maraming tinawag pero wala naman sa ministry. Maraming dating Sunday school teacher pero hindi man nagtuturo. Maraming Bible student na wala sa Bible school. Maraming choir member, hindi man umaawit. Ano nangyari? Yung ba talaga ang plano sa iyo ng Panginoon, hindi ka umawit? Talaga ba plano ng Panginoon, hindi ka magturo sa mga bata? Talagang plano ng Diyos na hindi ka kasama sa ministry ng Diyos. You see, you need to figure it out and count the cost. Isipin mo. Kasi ang disipulo ni Kristo, hindi basta, okay, mag-join ako sa choir kasi lahat kayo nag-join, join na rin. Hindi ganun. You need to learn to count the cost. Kasi may plano ang Panginoon sa buhay natin. You better walk your steps according to the plans of God for you. Mahirap mabuhay ayon sa buhay ng iba. Ako, may buhay na akin. I need to figure it out. Hindi ako maaaring mabuhay sa buhay ninyo. Kasi iba yun. Kailangan iniisip ko yung aking tinatayo na buhay. Ang ministry ng grace, hindi ko tinutulad sa ibang ministry. Kasi magkakaiba yan eh. So dapat magtayo tayo ng tower at iniisip natin kung paano tayo magtatayo. Meron ba tayong sapat para tapusin? And guess what? Dapat matapos natin ito. Ano mang pinagagawa ng Panginoon, dapat tapusin mo. Hindi maaari puro tayo simula. Wala tayong natapos gawin. Hindi tama yun. Count the cost. Tingnan mo kung anong involved dyan at yun ang gawin mo. Okay? So ang disciple, dapat ang priority mo si Kristo. Kung babangga yung gusto mo sa gusto niya, gusto ng magulang mo sa gusto ng Panginoon, Panginoon ang masusunod kasi siya ang tayo ay disciple lamang niya. Pangalawa, sa pagiging disipulo, tayo nagtatayo ng buhay dapat ayon sa kalooban ng Diyos at plano ng Diyos. At inaalam natin kung ano ang mga bagay na yan. Okay, pangatlo, a disciple must learn to fight battles. Kailangan matuto tayo na lumaban. Bakit? Because following the Lord will bring you to some battles. Kahit ang Panginoon, maraming battle. Hindi maaaring Kristiyano ka, pero hindi ka nakipaglaban. Sa totoo, nilalabanan ka ng dyablo, nananalo sa'yo. Sabi mo, hindi ako mag-a-attend ng prayer meeting. Ay, hindi ka lumalaban. Pero, hindi ba dapat lumabang ka? Sa ganang yun, hindi na ako attend. Talo ka na eh. Actually, dapat maintindihan mo kung gusto maging disipulo, may mga bagay na pinaglalaban tayo. Pag wala kang pinaglalaban sa buhay, paano ka naging Kristiyano? Ang Panginoon, ang dami niyang pinaglaban. So, learn to fight battles. Because there's a battle that we need to fight. And we cannot be neutral. Hindi maaari ikaw neutral. Kailangan pumili ka ng side. Anong gagawin mo? Basahin natin 31. Or what king going to make war against another king sitteth not down first and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Kung ikaw ay may kipaglaban, isipin mo. Abay, teka muna. 10,000, sila 20,000, tayo 10,000 lang. Ba dapat iniisip mo yung ganyan? Anong sinasabi? Tayo mga kapatid is always outnumbered. Tayo mga Kristiyano, parating minority. Hindi tayo majority. Now, kailangan natin mga kawal, kailangan natin ay mga kawal na matatapang, hindi mga duwag. Kasi listen, may mga battle eh. Kayo mga magulang, alam niyo yung battle niyo, ang isang battle niyo yung mga anak niyo eh. Dapat pinaglalaban niyo yan. Una, pinagpipray niyo sila dapat.
Tapos kung meron mga may mga, siyempre, ang pamilya, maraming problema dyan. Yan yung mga battles natin eh. You cannot be neutral. Dapat, alamin mo kung, di ba, willing ka to go into the battle. Ang problema ay ito eh. Alam mo ba't tayo nakipaglaban? Natatakot tayo sa pwedeng sabihin. Halimbawa, ikaw sa trabaho, pwede kang mag-witness. Ba't ka nag-witness? Kasi hindi mo pinaglalaban ng Panginoon eh. Natatakot ka ron sa sabihin. Bakit ka matatakot? Ay, ngayon bakit hindi ka naninindigan? Di ba? Dapat panindigan mo. Ipanindigan mo sa trabaho yung pagiging Kristiyano mo, yung mga standard mo. Hindi ka nainom, hindi ka gano'n, etc., etc. Bakit? Bakit para natatakot ka, hindi ma-promote? Yung mga ganun ba? Hindi pwede. Kung teacher ka sa public school, tumayo ka. Di ba? At ipaglaban mo ang ano ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos. Kasi yun ang pagiging disipulo eh. Pagiging disipulo, follower ka eh. You're learning from the Lord. Ngayon, kung ikaw ay nasa public office, nasa gobyerno ka man, o kung saan ka man, dapat may mga battle yan. At dapat maging matapang, huwag tayong matakot sa maaring mangyari. Diba? Kasi may battle eh. Dapat ipaglaban natin. Now, a disciple cannot compromise. Timothy 32, or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desired conditions of peace. Now, alam mo, pag hindi niya naunawaan, ang gagawin niya, sige, makipagkasundo na lang tayo sa kalaban. Listen, ang kalaban natin ay ang jablo. Hindi tayo pwede makipagkasundo sa jablo. Teka, nahiya ako. Baka hindi ako ma-promote. Makipagkasundo na lang ako. Hindi ka pwede makipagkasundo sa jablo eh. Kasi hindi maganda ang mangyayari. Di ba? So our enemy is the devil. You cannot compromise with the devil. You cannot negotiate with the devil. At manalo ka. Hindi. Pag ikaw ay nakipag-kompromiso sa jablo, talo ka. Kaya kailangan, malaman mo, pag ikaw ay naging follower ni Jesus Christ, meron talagang mga battles yan. Minsan, mapapahiya ka. May mga kaibigan mo, di ba, mga kabataan, minsan, hindi popular yung tayo natin eh. Hindi popular. Tama, pananamit nyo. Yung pananamit nyo, popular? Hindi ah. So, anong gagawin mo? Kukompromise ka? Ay makipag-usap ka sa kabilang panig. Teka, ano na lang, anyway, ano naman, JS naman, o kaya ano ba mga activity. O kaya ano, pwede na yan. Naalala ko nung ang church natin nasa Idanyo, parati ako nasa dumadaan sa bayan, uwi ako ng Iyam. Pag mga JS, dumadaan ako sa Iyam, kita ko damit ng mga kabataan. Yung mga palda hanggang dito eh. At hanggang the shorter the better eh. Ay, tiyan mo kung Kristyano ka pa, magdadamit ka ng ganon. Hindi ba nakakahiya yun? When you compromise, italo ka eh. May mga bagay talaga na dapat dapat ipaglaban natin eh. Now look at verse 33. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Kailangan maging matapang tayo kasi hindi pwede maging alagad. Kailangan, in other words, sa battle, huwag kang matakot, meron tayong Diyos, siya ang bahala. At, basta lahat ng buhay natin, pagkay disipulo ni Kristo, sinuko mo na sa Kanya. Alam niyo yun, ganito ang pagiging disipulo eh. Walang area ng buhay mo ang hindi mo pa naibigay sa Panginoon para isuko. Hindi maaaring disciple, pero Panginoon, wag mo nang pakialaman itong relasyon na to. Hindi pwede yun eh. Panginoon, wag mo nang pakialaman itong trabaho na to kasi isang transaction lang naman yan. Panginoon, wag mo nang pakialaman itong itong area ng buhay ko na to. Hindi ganun ang disipulo. In fact, kung merong bagay sa buhay mo na hindi pwedeng pakialaman ng Diyos, you cannot be a disciple. Ang Wednesday night ba, naibigay nyo na? I mean,
ang Sunday night, obviously, naibigay nyo eh. Meron bang area ng buhay mo na off-limits sa Panginoon? Yan ang problema. Hindi tayo pwede mag-disciple, verse 33, kung hindi mo kayang ibigay. Hindi ba, pagdating sa, kasi ang daming pwedeng, makasama sa usapin na ito eh. Mga anak. O yung kayang pinansyal, nako, wag nating ibigay yan kasi magkukulang ang pinansyal. Pero saan ba galing yung pinansyal mo? Hindi ka pwedeng maging disciple kung hindi ka matapang. Kailangan lahat ng buhay natin na isuko na natin sa Panginoon. Kasi yan ang pagiging disciple. Ang huli, a disciple must learn to witness. Hindi lang ang disciple dapat may priority. Dapat ang disciple marunong mag-count ng cost. Hindi lang ang disciple dapat magkaroon ng matutong lumaban sa labanan. Ang isang disciple ay marunong mag-witness, verse 34. Salt is good, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be seasoned? Itong salt, we are the salt of the earth. In other words, tayo bilang asin, disipulo tayo, di ba? Ibig sabihin tayo yung witness. Tayo ang patotoo ni Kristo dito sa lupa. Ngayon, so tayo ang asin. Na anong ginagawa ng asin? Marami, unang panahon, siyempre walang refrigerator, parating inaasinan ang mga isda para tumagal, para hindi mabulok. Kasi ang asin ay nagpe-preserve. Yan ang ginagawa ng asin. Kaya ngayon, tayo dapat ay maging witness para ma-preserve natin. Alam mo, pagdating ng tribulation period, alam niyo kung ba't magulo? Wala nang Kristiyano eh. Kakagulo na, patayan. Ang daming mamatay. Bakit? Wala nang Kristiyano, wala na magpe-preserve. Habang tayo narito, dapat matuto tayo maging witness para ma-preserve ang ating lugar. Yan. Ang problema, marami ang Kristiyanong walang alat, kumbaga, saltless Christians. Hindi naman ang problema ng ating society ay yung mga drug problem, yung mga gadget, yung corruption sa government. Ang problema ng ating bayan, ang mga Kristiyano ay tahimik. Kasi kung tayo ay nag-act as salt, mapipreserve natin ang ating society. Kaya lang, kahit Kristiyano, tahimik eh. Kaya ngayon, ito na ang ating ang bayan, ang gulo na ng bayan natin. Kasi tayo ay parang wala tayong witness. Hindi tayo nagsasalita, hindi tayo tahimik. At ang asin, nagbibigay ng flavor. Mahirap kumain ng pagkain walang asin. Kumain ka ng french fries walang asin. Wala lasa. Hindi masarap. Ganun ang pagkain kasi nagbibigay ng flavor ang asin. Now, sa ating buhay, dapat ang buhay natin may flavor. For people to want to be a Christian, dapat may flavor tayo. Kasi kung buhay natin ay kagaya nila, who wants to be like you? You're just like me. Parehas lang tayo. Nagiinom ka, nagiinom din kami. Hindi ka nagsisimba, hindi kami nagsisimba eh. Parehas lang tayo. Ang Kristiyano, kung gusto maging disipulo, dapat tayo ay, kumbaga, may alat, may influence. So, dapat, sa buhay natin may kakaiba. May kakaiba ba? May kakaiba ba sa buhay natin? So, a disciple should be a faithful witness. Dapat maging faithful witness. Kasi kung hindi tayo faithful witness, bakit naman gusto nila maging kagaya natin? Palagi ko hindi. Kasi parehas lang eh. Ang asin hindi lang yan nagpe-flavor, nagpe-preserve. Yan ay nagpapagaling. Parang antiseptic, nagpapagaling. Kaya minsan ang sugat na naging asin, masakit pero nagpapagaling. Ang mundo ay may sakit. Ang daming sakit ng mundo sa kasalanan, ang dami.
At kailangan natin ay mga Kristiyano who are salty and influential. Ang tunay nagpagpapagaling ng sakit ng daigdig ay ang gospel, si Kristo. Kaya tayo dapat witness, makita sa buhay natin kung anong Kristiyano, and then we actually share the gospel to other people. Yan dapat yan ang ginagawa ng isang disipulo, hindi tahimik lang. Dapat sa trabaho natin, tayo ay maingay. Nagsasabi, di ba sa ating family, dami nating family reunion. Ay, kayo ba, nakaporma man lang? Have you, di ba, may opportunity. Alam mo, kaya dumadami ang problema ng mundo kasi tahimik tayo. Kakaunti na nga tayo, hindi pa tayo nagsasalita. Paano mangyayari? Kaya ngayon, ang daming kaguluhan sa mundo. Ang kaso, hindi, para ba tayong asin, hindi pa lumalabas. Yung asin dapat lumabas ng salt shaker. Tayo puro asin, wala namang lumalabas sa atin para mag-influence. Hindi naman sabi, be the salt of the church, we are the salt of the earth. Kasi inaasin na natin ng bawat isa, ano mangyayari sa atin? Mag-asinan tayo dito. Ay walang kailangan dun eh. Ang disipulo dapat lumalabas at nagiging asin. Now, we are to live separate lives from sinners, but we are definitely not to isolate ourselves. Alam mo, alam ko, ang Kristiyano dapat, huwag kang magpahawa sa mga, di ba, sa mga reunion, ang daming mga kung ano-ano. Huwag kang magpahawa. Pwede ka naman dapat para hindi ka sumasama. Hindi dapat samahan natin para ma-influence natin sila eh. And kaya alam nyo, kung bakit, basa na 35, Verse 35, it is neither fit for the land, nor yet for the dunghill, but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear. Ang asin, kapag hindi na ito, wala na siyang alat, tinatapon siya sa lupa. At least, yung lupa, hindi ito tutubo ang mga damo. During the Roman times, yung ginagawa nila, tatapon, walang gamit eh. Hindi mo naman ma-preserve, hindi naman makapagpahil, hindi naman makapagpa-flavor. So what they do, they throw it on the road. At least yung road, yun nga, yung mga, di ba, minsan ang kalsada nagkakaroon ng mga damo. Hindi kasi may mga asin. Wala nga lang alat. So tayo, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay Kristiyano at wala kang influence, you are good for nothing, but you are to be thrown sa daan. So ngayon, nakita natin yan, tayo dapat ay maging witness. Yan ang Kristiyano dapat. Ang Kristiyano dapat, alam natin ang priority, kung tayo ay if we learn from Christ, alam natin ito. Number one, ang priority si Kristo. Kung ano man ang, di ba, gusto ng magulang mo at gusto ni Kristo, siya masusunod. Alam mo, kung gagawin natin yan, marami tayo sa Wednesday night. Kung gagawin natin ito, ang dami natin sa Wednesday. I promise you. Kung gagawin natin yan. Kasi ang nangyayari tayong nasusunod eh. Teka, marami akong gagawin. Therefore, saka ng Panginoon. You call yourself a disciple? Kung ang Panginoon hindi naman masusunod sa'yo. So number one, dapat priority. Pangalawa, you need to learn to count the cost. As we build our towers, ang buhay natin, dapat tinataguyod natin yan ayon sa plano ng Panginoon. Hindi ayon sa gusto mo, ayon sa plano mo. Kung plano ko lang, hindi naman ako pastor. Kung ako ang masusunod, anong papastor? Ba't ka magpapastor? Ano ka, nabudol? Sino ka pastor? Ba't may pastor, ang pastor ba, yumayaman? Hindi. Ang pastor ba, walang ginagawa sa buhay? Hindi, marami. Wala nga kaming retirement eh. Alam mo, ang pastor walang retirement. Parang prophet sa Bible. A prophet is always a prophet. Mamatay na prophet. Mamatay na ganito. Ako lalabas, magbibusiness. Gusto ko yon. Hindi ako masusunod eh. So, I need to learn that cost. I need to count the cost kasi alam ko kung ano ang buhay na pinapasok ko. Hindi pagdating mo sa labanan, ayoko na, atras na tayo, makipagkasundo na lang tayo doon sa general sa kabilang side. Hindi pa pwede.
Para ba nagpastor, tapos mamaya, ang hirap pala. Teka, kuha tayo replacement. Resign muna ako kasi dahil problema sa church. Kayo na lang bahala dyan. Yan ang pinakamasarap sabihin. Kayo na bahala. At ako'y babakasyon muna sa ibang lugar. Hindi pwede. Kasi hindi ang panawagan ko eh. Pangatlo, kailangan matuto kang lumaban. Ipaglaban mo si Kristo. Kasi, you're a learner. Ipaglalaban mo ba ang Panginoon sa budget mo? Kaya kahapon, pinag-usapan namin ng mga men, yung budgeting. Ipaprioritize mo ba ang giving mo this year? Ipaprioritize mo ba ang mga anak mo? Di ba? Ipaprioritize mo ba ang prayer meeting? O Bible reading kaya sa umaga? Kasi otherwise, kasi yung mga bagay na sasabi ko, oo nga, mahirap yan. Pero yun ang pinagagawa eh. You want to be a disciple? It's not easy. Ang pagiging disipulo hindi para sa mga tamad o sa mga mahina o sa mga duwag. Hindi. Ang pagiging disipulo ay para sa mga tao na marunong kumilala kung sino ang masusunod sa buhay niya. At huli, dapat matutuhan natin maging patotoo because we are the salt of the earth. Ngayon, kung tayo hindi lalabas ng church, at tayo, no wonder, alam nyo, kapag ang Kristiano'y nanahimik, mas madali tayong mapagtatawanan at mapapahiya. Kasi walang tumatayo eh. Alam nyo, napakadaming mahusay at magagaling na Kristiyano kung sila'y magsasalita. Ang dami. At siguro matatahimik ang mga critics sa labas. Sabi, teka muna, iba naman dito mga Kristiyano. May sense din naman talaga. Abay talaga, of course. Kaya lang hindi nagkasalita eh. That's why it is becoming easier to ridicule us in social media, on television, on social platforms, because we keep quiet. So pagtatawa na lang ang Diyos natin, hindi man tayo magkasalita. Ganon. Somebody said, if you want to be happy, a person must have three things. Something to believe in, someone to love, and a cause to serve. You know what? All of that you can find in Jesus Christ. If you want to be a disciple, you can love Him, you can believe in Him, and you can serve Him with your life. Kaya alam mo, itong taong ito, hayaan natin tayo maging disipulo. Mahirap yan. Pero lahat ng cost in becoming a disciple is worth it because Jesus pays. At ang bayad sa atin, hindi lang sa kabilang buhay, kahit dito ay napakaganda. Ako bilang pastor, mahirap naman magpastor. Pero okay lang sa akin yun. Kasi naiintindihan ko naman, hindi naman lahat puro hirap. Masaya din naman. I guess when you are in the center of God's will, may kang maligaya. At yan, tatlong bagay. Someone said that. If you believe in Jesus, if you love Jesus, and if you serve Jesus Christ, you should be happy. Okay? So be a disciple. Tumayo lahat. Let's all stand. Tumayo tayo lahat. Heads are bowed, eyes are closed. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, we thank you for guiding us through the scriptures about how to become a disciple. Turuan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng conviction na gawin ang mga bagay nito na ikaw, Panginoon, ang maging priority namin. Na ikaw, Panginoon, ang aming susundin, ang iyong plano at hindi ang aming sarili plano. Ikaw ang ipaglalaban namin at ikaw, Panginoon, ang ikikwento namin sa marami pang mga tao na wala pa kay Kristo. Kaya Panginoon, gabayin mo po ang bawat isa, anuman ang decision, anuman ang tugon, ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang paanyaya ngayong gabi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. While heads are bowed and eyes are closed, ngayon po hapon, if you'd like to come for prayer, you can come and talk to the Lord. Alam niyo po, this is the first Sunday of 2026. Hindi ka't napakaganda. Bago tayo magsimula ng paglalakbay, isangguni natin sa Panginoon ang ating mga decisions, ating mga plano. Itanong natin sa Panginoon ang ating mga priorities. And if you're having a hard time with some of these things,
we need to come and talk to the Lord. Ipanalangin natin. Kasi sa totoo, hindi dapat maging mahirap ito. Mahirap ang pinagagawa, pero hindi dapat maging mahirap ang desisyon when you consider what God has done for you. Alam mo, kung binigyan ka ng Diyos ng langit, ano ang mahirap gawin para sa Kanya na nag-alis ng kapahamakan, ng impyerno sa atin? There should be nothing that God can ask from you that is going to be very difficult for you to accomplish. Dapat maging madali. Kasi ang Panginoon ay naging napakabuti sa atin. Napakabuti ng Diyos. Wala akong naisip na bagay na hindi ko kayang gawin para sa Kanya. At hindi ko alam ikaw kung yung bang naiisip mo o may mga bagay ba na hindi mo pa isinusuko sa Panginoon. Hindi mo isuko. Isuko mo ang iyong kalooban, ang iyong plano, ang iyong pamilya, ang iyong financials, ang iyong trabaho, ang iyong ministeryo. Ba't hindi mo isuko sa Panginoon? At hayaan natin tayo maging matapang at dedicated at tapat na disipulo ni Kristo. We should all be a willing disciple sapagkat ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti sa atin. And so, if you want to believe in something, if you want to believe someone, if you want to serve a cause, well, then you will find it in Jesus Christ. Paglingkuran po natin siya. Ngayong 2026, maglingkod tayo sa Panginoon at hayaan po natin ang Panginoon gamitin ang buhay at impluwensya natin. Kung meron po sa ating hindi pa naliligtas, importante po na makilala natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas natin. Hindi lang po importante na tayo'y nagsisimba. Mahalaga din po na nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan sapagat si Kristo ay ating nakilalang personal sa ating puso, sa ating buhay. So kung hindi mo pa nagawa, ngayong pong gabi, manalangin ka, talikuran mo kasalanan, pagsisihan mo ang lahat ng yan, at manampalataya ka kay Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Habang lahat ay nakatuko nakapikit, patuloy po tayong manalangin.